Magandang oras mga kababayan, mga kagulin boy. Merong chismis ngayon na nasagap ko na ang Strait of Hormuz ay kontrolado daw ni Trump. Well, dito sa balita na ito ng The Jagran, news channel ng India, ay malaman natin kung sino talaga ang merong control ng Hormuz Strait. Kasi sabi ni Trump nang marinig niya na sinara ng Iran ay hindi pwedeng isara ng Iran, sabi ni Trump. So ganun na salita, ibig sabihin, merong control si Trump dyan. Kasi sabi ni Trump, bakit nyo sinara? Hindi nyo pwedeng isara yan. Parang sinabi ni Trump na meron na tayong usapan eh. Kasi kung isarado nyo yan, bumbahin ko kayo eh. Kaya binuksan ng Iran. Ngayon bakit sinara nila muli? And then ngayon, binuksan na naman nila ngayon dahil sa meron ngang napipintong bukas yung peace talk sa Islamabad, Pakistan. Doon magkita-kita ang delegation ng Iran sa kanang Amerika. Kaya pinabuksan ni Trump ang Hormuz Strait. At balita natin, yung pinapasok doon ng mga tankers ay hindi masyadong marami. Kasi nga, paano makakapasok lahat? Ang laki-laki ng hiningi na toll fee. Humihingi ng toll fee ang IRGC $3 million daw sa bawat barko. $3 million. Kasi ang mga barko na yan ay parang football field. Kung pagsamasamahin natin ng basketball court, ay nasa 6 na basketball court lahat. Pag dugtong-dugtungin natin 6 na basketball court, yan na yung football field na kasing laki ng mga barko na yan. At ang karga ng barko na yan ay grabe. Million dollars. Kaya ang hingi na toll fee o tong ng IRGC ay $3 million sa bawat barko. Napakalaki. Kaya ganun pa rin. Mataas pa rin ang presyo ng langis dahil ipapatong doon yung toll fee ng Iran. Kaya sabi ni Trump, huwag niyong gawin yan na gawin yung negosyo ang Hormuz. Makakatikim kayo sa akin. Yung sabi ni Trump eh. At kapag hindi maganda ang usapan sa Islamabad bukas, ay hinanda na ni Trump ang kanyang hukbo. At mas matinding mga armas, mga munition, mga missile, mas malaki, mas mabigat ang gagamitin ni Trump para matapos na itong kaguluhan na ito. Okay, so ito ang ating kaibigan sa Daily Jagran. Message from Donald Trump is loud and clear. Oil will flow with or without Iran. This warning comes amid a fragile ceasefire between the US and Iran, and it highlights a deeper geopolitical pattern, one that could determine fuel prices, global trade, and economic stability across the world. So, the big questions are, why is Trump issuing this warning now? What exactly is happening in the Strait of Hormuz? And most importantly, who really controls the world's oil Ngayon, sino nga lifeline? ba ang meron talagang control? Ngayon siguro temporarily ang may control ay IRGC kasi hindi pa yan tinira ni Trump. Pero kapag kikilos na si Trump, hindi lang Hormuz ang kunin ni Trump, pati yung Karg Island na naroon yung 90% of Iran's oil nakadeposito sa Karg Island. Kapag hinold up yan ni Trump, kinuha yan ni Trump, mayaman ang Amerika dyan. Dahil grabe, napakaraming dyan barilis ng oil na nandyan sa depo sa Karg Island. Kaya hindi lang Hormuz ang kukunin ni Trump eh. Sabi ni Trump, pwede kong i-invade ang buong Iran sa 4 na oras lamang. Grabe no? Saan pa kayo tatakbo niyang 4 na oras lang, di ba? Hindi na kayo makakatakbo dyan, IRGC. Sa 4 na oras na napalibutan na kayo eh. Kasi gagamitin nga dyan ay mga stealth bombers, B-52 bomber, Lance bomber, at hindi lang yan, dami-daming Tomahawks na pinadala ng Japan sa Amerika eh. Kaya uulan talaga ng, sabi nga ni Pete Hegseth, hell from the sky. Ibig sabihin ay impyerno galing sa itaas ng langit, di ba? Sa kalangitan ay bubuhos sa Iran. Parang bubuhos ng ulan ng missiles, ng bomba. Kaya carpet bombing ang mangyayari. Wala talaga. Pulbos ang Iran nito. Ito yung hinihintay ko na peace talk tomorrow na sana hindi magkasundo para bombahin na ni Trump yung Iran na yan para matapos na, di ba?
mga kababayan. Bakit hindi niya mabumba? Eh, ang Israel nga, binubumba ng Israel ang gusto nila eh. Eh, ang Amerika pa kaya? Kasi si Trump ay negotiator, negosyante eh. Gusto ni Trump makakuha siya ng pera sa Iran through oil, through negotiation. Si Netanyahu hindi, personalan kay Netanyahu eh. 'Di ba? Sabi ni Netanyahu noon, huwag nyo kaming galawin ang Israel kasi kung galawin nyo, babalik kami ng 3 times na mas matindi. Eh, walang inhabol si Netanyahu ng mga oil diyan sa kanyang pagbubumba. Walang negosasyon. Bumba talaga yan. Si Trump hindi. Kapag nagulog yan ng bomba, merong negosasyon yan. Merong pera na babalik yan. Talagang matalino talaga si Trump. Super talino. Kaya ang pangalan Trump. Matalino eh. Okay, balik tayo sa Daily Jog Grant Channel. Let's break it down. In a strongly worded statement, President Trump warned Iran not to interfere with oil shipments passing through the Strait of Hormuz. He accused Tehran of slowing down traffic and even charging fees to Charging ships. Fee to Some- ships. Thing Trump considers unacceptable. Trump's message was blunt, as usual. If Iran does not cooperate, oil will still move, even without its help. That statement signals a possible escalation because it suggests that the US is ready to act unilaterally to keep the oil flowing, Ayun. either by hook or by crook. And this is not just rhetoric. Behind the scenes, tensions remain extremely high despite the Rhetoric ceasefire. yan. Hindi yan kwento-kwento lang. Nakita naman natin na kapag sinabi ni Trump, bumbahin nyo, binubumba talaga. Meron talagang mangyayari. Pero sabi ko na kanina, iba ang pag-iisip ni Trump. Sa bawat bomba na iuhulog, merong babalik na dolyar yan. Merong babalik na pera. Doon naman sa Israel, sa bawat atake nila, walang babalik pero pulbos yung binubomba ng Israel. 'Di ba? Eh, 300 plus yung namatay na mga Hezbollah na tinarget ng Israel nung isang araw. Kaya kung sa bombahan ang pag-usapan, matapang talaga ang Israel. Pero wala silang yung katulad kay Trump na pagkatapos ng gira ay magkapera si Trump eh. Magkapera ang Amerika. Para sa Amerika ang ginawa ni Trump. Hold upin niya ang Carg Island, kukunin niya ang oil na katulad sa ginawa niya sa Venezuela at sila na ang magbibenta nito. Ang oil ng Venezuela ay Amerika na nagbibenta, mga kababayan, kung hindi niyo alam. Amerika na doon na bibili. Kaya sabi ni Trump, we have so much oil. We have so much oil. Dito na kayo bibili, sabi ni Trump sa NATO. Kung ayaw niyo sa Hormuz, dito kayo bibili sa amin, sa Amerika. Marami kaming gas. Ang NATO naman ngayon ay palakpakan kay Trump eh. Nang mabuksan ng Hormuz, palakpakan ang NATO eh. Tapos sinabi pa ni yung Prime Minister ng UK, sabi na successful daw tayo, sabi daw tayo successful daw tayo sa sa laban diyan sa Hormuz kasi nabuksan. Yun lang na word successful tayo, nasabi ni Starmer. Marami nang nag-react kaagad na mga news channel na bakit sumali ka sa success, kay Trump lang yan eh. Nang humingi si Trump ng tulong sa inyo diyan sa NATO, wala talaga. Kahit dadaan lang sa ibabaw ng bansa nyo, ayaw nyo eh. Mga duwag kayo eh. Tapos kapag mabuksan ng Hormuz, masayang masaya kayo. Mga gago kayo. Si Trump ang nagpakahirap diyan, tapos kayo palakpakan agad kung pabor sa inyo. 'Di ba, mga kababayan? Itong NATO walang kakwenta-kwenta talaga. Kung umaksyon lang ang NATO dito sa Iran, sobrang takot ng Iran, 'di ba? Si Trump lang nag-iisa eh. Tapos sabi ng Iran, marami pa kaming missile. Pwede pa kaming magipaglaban. Pero kung umatake din sana ang France, saka ang UK, saka Germany, 'di ba? Magugulat ang Iran at baka susuko na. At saka yung kanilang mga barko dapat tutulong sa pag-escort ng mga merchant ships. Yung mga pangnegosyo na mga barko diyan, mga tanker na dadaan, dapat merong isang
destroyer o dalawa na nag-escort dyan. At dyan makakatulong ang NATO kasi meron naman silang mga Navy. Pinabayaan nila si Trump eh. Mga tarantado talaga, no? Okay, balik tayo sa Daily Jagran. The United States and Iran recently agreed to a temporary ceasefire after weeks of military escalation. But the calm is fragile. It is very fragile. Shipping data shows that only a handful of vessels have been able to pass through the strait since the truce began, far below normal levels. In fact, normally more than 100 ships used to pass daily. Ayan, so, Now, only sa a ngayon, few sa are moving. panahon na to, sa oras na to, bukas ang Hormuz, hindi yan sarado. Meron kasing mga nag-vlog na sarado. Hindi, binuksan yan dahil dito sa peace talk sa Islamabad. At pagkatapos ng kung ano mga resulta ng peace talk sa Islamabad, ay pwedeng bukas na yan ng forever bukas. Pero pwede rin isara muli yan ng IRGC at kapag isara nila, diyan na sila bubumbahin ni Trump na mas malaking bomba. Kung 2,000 pounds yung GBU na ginamit, 2,000 pounds missile, ang bigat-bigat nun ha. Ang load ng isang dump truck, 1,000 pounds yan eh. I-imagine 2,000 pounds. 2,000 pounds ang bigat-bigat niyan, mga kababayan. Kaya, mas malaki ang gagamitin ni Trump. Dinig ko ay 5,000 pounds na GBU ang ihuhulog niya ng mga missiles. That's 2 times sa puwersa ng bomba na hinulog nila noon kay Ali Khamenei. 2,000 pounds yung hinulog kay Khamenei. Tapos kaagad si Ali Khamenei. Kung 5,000 pounds kaya, baka pati mga ipis durog, mga kababayan, di ba? Kaya dito na lamang tayo. Maraming salamat sa Jagran Channel sa informasyon about dito sa who really controls the Strait of Hormuz. Of course, ang Iran ay nagsasabi sa kanila yan, so they control it temporarily. Pero overall control niyan dahil takot sila kay Trump, ay Amerika ang magkocontrol niyan. Bukas, baka Amerika nang magkontrol niyan totally and forever. At baka yung Kharg Island na yan, baka ang flag na nakalagay diyan sa next week ay Amerika na. At ang mga NATO ay bibili na sa Kharg Island sa pangalan ng US. Yun ang tingin ko eh. Kasi hindi gagastos si Trump. Hindi basta-basta gagastos si Trump, gagastos ang Amerika para sa walang makukuhang pera. Kapag aatake ang Amerika, mayroon talagang pera yan. At karamihan dyan ay oil, langis, minerals, o kung ano-ano man na nandyan sa bansa na yan. Alright, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat mga kababayan. Sa mga bago pa lamang na nag-subscribe sa channel at sa hindi pa, pakiclick na lang ang ating subscribers button. Yan ay malaking tulong para sa ating channel. At sa aking Ebed followers, maraming salamat. Hanggang sa muli, paalam. God bless you.